Good day po. It's early in the morning, 7:30 at tulog pa ang lahat. Magandang araw sa ating lahat at sanay na sa mabuting kalagayan kayong lahat. Lalong-lalo na sa kapwa ko OFW, nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. Tayo ngayon ay mag-aalmusal habang tulog pa yung dalawa kong alaga. Meron tayong yogurt, tapos at the same time ay meron akong isang peska at saka lemon. Kamusta? At sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat, ano? Kagabi, dumating ako dito sa trabaho alas 11 mahigit na ng gabi at ang train ay late, kaya tarde na ako nakauwi. Medyo worried nga ako dahil walang kasama yung matandang babae para sa matandang lalaki, kaya alaman kong hirap siya. At the same time, mahirap nasa labas ako dahil yun nga, ang isip ko ay nasa trabaho pa rin, kaya gayon. Anyway, ayos lang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng nagsusubaybay sa YouTube ko, sa channel ko. At dumadami na tayo. Natutuwa ako at unti-unti ay dumadami na nga. Sinusubaybayan ninyo. Ngayon, lemon. Shoutout pala sa mga kaibigan ko, pamilya ko sa Pilipinas, mga kamag-anak ko sa ibang bansa. At di ko alam kung kailan ulit tayo magkita-kita. Palagay ko ay matatagalan ulit. Shout out din sa mother ko. Ingat ka dyan lagi, nanay. Mga kapatid ko, mga pamangkin. Ingat lang kayo lagi. Ang sarap ng peska. Tamis. At babawin natin sa asim ng lemon. Hindi ko pa alam kung ano mga mangyayari. Dahil matandang lalaki pa rin, hindi ko sabihin hindi ka pwedeng magprograma, hindi ka depende sa kanya.
takbo ng isip niya. Gayon talaga ang sakit na Alzheimer. Hindi mo alaman. Minsan okay siya. Just a moment. Bago lahat. Tapos naroon pa yung tendency na naging nervous siya at naging violento. Anyway, pag gayon, sanay na naman tayo. Huwag mo lang pansinin. Pabayaan mo lang siya. Dahil mamaya-maya naman yan ay babago lahat. Wala na yun. Sa pagiging isang caregiver, ang pinaka-requirements is pasensya mo. Pag wala kang pasensya, wala ka, sira ka. Dahil talagang nakaka-rindi ng utak dahil sa gayon. Kaya kailangan habaan mo ang pasensya. Pag wala ka noon, huwag ka lang pumasok sa ganitong trabaho. Tayong ayos ang pag-iisip, tayong mag-uunawa at alaman natin ang sakit nila gayon. Kaya kailangan natin dahil alam naman natin na kung ang pagbabantay sa may sakit, ang naghihirap lalo ay yung mga taong nasa paligid niya. Tayong alalay sa kanya, siyang laging na naghihirap. Actually, siya mismo, hindi niya na alam na yun. Hindi niya alam na nahihirapan siya. Ngayon, sa katagal-tagal ko sa trabaho ito, dami ko na nadaanan. Kaya kung minsan, pagkatapos ng isang pasyente, ginagawa ko ay nagpapahinga ako. Naghahanap ako ng ibang trabaho. Pero bumabalik pa rin yung isipan ko sa pagke-caregiver dahil dito ako masaya sa trabaho nito. Yung makapagbigay ka lang ng konting smile, konting sa kanya ay malaking satisfaction para sa akin. Maganda rin naman yung ibang trabaho, hindi ko naman na inaano na masama yung ibang trabaho, pero ibig ko sabihin siguro dahil lang sa personality ko, gayon na mas gusto ko ang caregiving. Siguro napipil ko yung mas useful ako sa ganitong trabaho. Ang ibig ko sabihin yung kabigay ka ng tulong sa alaman mong mas nangangailangan ay napakaganda. Yun lang. May time talagang nasasagad ka rin ang pasensya mo, pero kailangan mo pa rin lumaban sa init ng ulo ko minsan. Pasalamat ako at
isa sa mga natutunan ko sa loob ng pinanggaling hindi ko nakakaya naman sabihin ito. Natutunan ko sa pagdating ko dito sa Italia, yun na lang. Dati isa akong mainitin ng ulo. Pero simula noon, nung makarating ako dito at pumasok ako sa kung saan ako pumasok dati, ay natutunan ko magpasensya. Isa yan ngayon sa virtue na hinahangaan ni Mrs. at ng mga anak ko at ng mga maraming tao na sabi nga nila ay napakahaba ng pasensya ko daw. Hindi ako ganoon kadaling magalit. Hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Para sa akin, all goods. Sarap naman ng gayon, di ba? Yung ano ka lang, wala kang sama ng loob sa mundong ito. Yun, inom din tayo ng tubig para sa preparation sa araw na ito. Ano pa, hindi ko alam kasi ang ano bago, ibig ko sabihin baguhan ako dito sa mundo ng YouTube. I'm still searching sa mga sa mga ideas and kung ano talaga ang content na dapat kong tatahakin. Still nagpapasalamat din ako at nariyan kayo. Any suggestion, any comments, any criticism ay tanggap at alam kong makakatulong sa akin yun. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Pasensya rin kayo at kung minsan hindi ko alaman ang sasabihin ko dahil kung minsan hindi sa pag-ano, pero nag-iisip ako ng mga salita ko, hinahanap ko mga words na dapat ko sabihin, lalong-lalo na naghahalo naghahalo ng yung salita sa ulo at kung minsan ang nasa isip ko ay Italian pero gusto ko magsalita sa Tagalog, hindi ko mahanap-hanap sa Tagalog, or gusto ko magsalita sa English pero hindi ko mahanap-hanap sa English dahil Italian yung nasa laman ng utak ko. Siguro dahil ito sa after ilang years, more than half of my life is spent here in Italy. Kaya gayon. Pasensya na kayo, hindi tayo hindi naman tayo talagang at saka hindi ako sanay na magsalita sa public. Hindi rin ako sanay humarap sa camera. Kita naman ninyo hilig ko ang photography, but then minsan napakadalang na makita ako sa picture. At ganun nga. Sana naman ay magano tayo. Pagpasensyahan na lang ninyo Isa pang hinihingi ko ng pasensya ay yung wala pa akong time para makapamasyal sa iba't ibang lugar para maipakita sa inyo ang magagandang lugar dito sa Toscana particular. Almost ang mga videos natin ngayon ay narito pa lang sa loob ng bahay. Kung ano lang ang ginagawa ko, luto, kusina. In fact, makikita ninyo ang laging ng video ay set up ay nasa loob ng kusina. Si Senyora,
Ayita, ayita. Ayita. Bello, 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 bello. Ci siamo quasi, eh? So, yun nga. Biglang nagising ang mga alaga. Kaya, bigyan muna natin ng oras sila. Napag-almusal ko na. At nabihisa na yung mata ng lalaki. Nahugasan, nabihisan. At ngayon ay bumalik sa pagpapahinga. Ang gagawin naman natin ay ayusin natin yung kanilang pinag-almusalan. At simulan na ng araw natin. Ganun nga, ibig ko sabihin, ang pagiging caregiver ay hindi mo hawak ang oras mo. Ang oras mo ay tuon para sa kanila kahit mayroon kang ginagawa. Pag gising ang matanda o ano ay iiwanan mong iba mong ginagawa at mag-focus ka muna sa pasyente. So, ganon. Papahinga siya kaya gagawin ko naman yung iba kong gawain sa loob ng bahay. Makapag simulan na hanggang sa mamiyang tanghali. Gayon lamang. I-prepare natin ang lamisa para sa araw. Okay. Ito yung table cover para sa araw pag walang hindi gagamitin sa pag-aalmusal. Papakita ko sa inyo ang harapan ng bahay. Kaso lang ay yun nga. Nakakatuwa no. Itong halaman sa atin ay hindi pinapansin, pero dito para sa kanila ay napakaganda. Ayan. Ganyan. Sige at ano tayo mamaya, pagpatuloy na lang natin. Grabing antok. At maghapon ako sa tabi ng matanda. Hindi ko na napatuloy yung videos kanina. Ngayon ay mag-aalas 5:30 ng hapon ay grabing pipikit na yung mata ko. At kagabi ngay halos wala akong tulog. Tapos ngayon maghapon din sa tabi niya. Ewan ko kung napakikinig ninyo yung imik siya kimik doon. Kaya nag-decide ako na gigisingin ko ang dugong natutulog. Ngayon na lang
Siguro ito na lang paraan para magising at makaresiste hanggang mamayang hapon. Gagamitin natin to. Itong band na ito. Okay. Dito natin sisimulaan. Medyo may kabigatan talaga to. 60 kilos ang equivalent nito. Okay. Yan. Ang bilis pagpawisan. Ramdam ko na kaagad. Isang kamay. Kaliwa. Ito'y walang lakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik tayo sa dalawang kamay. Pero pull up naman. Tamang posisyon para hindi balian ng likod. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanggat kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magsisimula na. Gising. Pinakamasarap na pakiramdam. Yung humigpit lahat ng muscles mo. Humiga ang braso. Dito. Ang simula sa grip. Yung paghawak mo ngayon. Talagang grabe. Ayan o. Ulit. Tingnan natin kung mas may taas ko siya. Hanggat kaya ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
10, 15, 16. Ah! Ah! Labas ang pawis. Grabe. Pero sarap sa pakiramdam. Okay. Ayan niya ano. Pipigilin hanggat kaya. Oh. Abi. Kakasira. Sarap. Kunting oras lang palabas ang pawis. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Squeeze. Grabe sakit. Sobra. Pero madali lang naman na rin. Mamaya lang ngayon, wala na rin. Ito na. Tapos, sabay natin ng squat. 20 kilos squat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan pa? Tama na. Grabe. So, ngayon na lamang guys. Tatapusin natin ang araw natin na ito sa nakaw na sandaling pag-exercise hanggat tranquilong matanda. Pasensya na kayo sa kasuotan. Hindi na nakapagbihis para sa tamang suot sa pag-exercise dahil nakaw lang yung sandali. Chibidiamo. Salamat at God bless.